Puntaan na nga ho natin itong si Brigada Haji Caaminio hinggil nga ho sa pagkumpirma ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na magre-resign ng araw ho ngayong hapon si House Speaker Martin Romualdez. Hapon pa? Oh, kasi session di ba? Sa hapon pa. Kala ko ngayong umaga. Oh, hindi pa. So, mayang hapon pa. Baka mayang hapon pa raw yan. Sa session, mga kabrigada. Punta natin si Brigada Haji Caaminio. I-brigada mo! Brigada Live Report. Sabi nga, Brigada Gab at Brigada Abs, let's cross the bridge when we get there. Yan. yun yung binabanggit. Pero ngayon pa lang, ayon na sa ating A1 source na si House Deputy Speaker Ronaldo Puno na siyang kinatawan ng 1st District ng Antipolo City, nakatakda na ngang magbitiw sa pwesto itong si House Speaker Martin Romualdez. Ngayong hapon ito mangyayari sa sesyon sa plenaryo ng Kamara. Ayon kay Puno, Brigada Gab at Brigada Abs, kahapon ay pinulong sila ni Speaker Romualdez, yung mga party leaders, pagkatapos niyang pumunta sa Malacanang kasama si Majority Leader Sandro Marcos. Ang kumpirmasyon ni Deputy Speaker Puno nang sila ay kausapin ni Speaker Romualdez kahapon, siya ay magbibitiw na nga sa pwesto. Hindi siya pinilit o hindi siya pinababa ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. In fact, tinatanong pa nga siya ni Pangulong Marcos daw kung sino yung napipisil niya na pumalit sa kanya sa pwesto. Matagal na raw nilang sinasabihan, Brigada Gab at Brigada Abs, si Speaker Romualdez na wag naman bumitiw o wag mag-resign sa pwesto. Kasi since last week ay palagi na raw silang ipinapatawag ni Speaker Martin sa pulong. Ang impormasyon mula kay Deputy Speaker Puno ay dahil nga nape-pressure na raw si Speaker Romualdez sa mga nangyayari at sa mga aligasyon laban sa House of Representatives, kaya ang naiisip na nga niya ay magbitiw. Pero ang naging payo sa kanya ng mga leaders mag-take muna ng leave of absence, Brigada Gab at Brigada Abs. Kaya lang, ang punto nitong si Speaker Romualdez, baka naman daw palabasin o baka naman daw sabihin ng publiko ay di, babalik pa yan. O kumbaga, nagpapahinga lang yan tapos babalik din yan sa pwesto. At para din daw matapos na yung mga alegasyon na pinoprotektahan siya, Brigada Gab at Brigada Abs, ng Malacanang, kaya nakatakda siyang mag-resign sa pwesto. Ngayon, kinumpirma din nitong si Deputy Speaker Puno na mamayang hapon, ang request, ito ang term na ginamit ang request ni Speaker Martin sa leadership, sa mayorya, ay iluklok o ihalal nila bilang kapalit na speaker si Representative Faustino Pogi T. ng Isabela. Yun ay request. Ngayon, ang sabi, ito ba paano ba to? Baka naman sabihin na siya pa rin yung namili ng speaker na papalit sa kanya. Baka sabihin naman, hawak pa rin niya, o baka naman meron pa din siyang baton. Wala naman daw ganong impormasyon. Hindi naman daw ganon yung dating Brigada Gab at Brigada Abs. Kasi kung tutuusin, since magbobotohan muli, kung matutuloy ang resignation ni Speaker Martin Romualdez, mangyayari yung botohan. So pwede magno-nominate ka ng mga ihahalal, no? Kumbaga, ng ibobotong speaker. So hindi lang naman, kumbaga, the plenary is open for nomination. So, pag nangyari yon. So, itong si Deputy Speaker Puno, tinanggi na rin na kasama siya. Ibig sabihin, walang usapan na kasama siya doon sa mga pinagpipilian na maging susunod na House Speaker. So, yun yung confirmation mula kay DS Puno na pinulong sila kahapon at pinal na yung desisyon daw ni Speaker Martin Romualdez na siya ay magbibitiw sa pwesto mamayang hapon. Brigada Gab, Brigada Abs. So ano mangyayari dyan, Brigada Haji? So kapag nagsimula yung session mamayang hapon, parang may valedictory speech pa si Speaker Romualdez bago syempre i-announce yung kanyang pagbibitiw bilang Speaker ng House of Representatives. Ang binabanggit ni DS Brigada Abs, inaasahan, expected nila na magkakaroon ng speech si Speaker Martin Romualdez na nagko-confirm o kumbaga nag-express na siya ay magbibitiw na nga sa pwesto. So after noon ay madedeklarang bakante after ng speech na kanilang ina-expect ay
madedeclare na vacant yung position ng House Speaker at syempre magno-nominate no kung sino man yung sa House members ng iluluklok na Speaker of the House. Ngayon, tinanong din si DS Puno, dahil syempre majority kasama ba sa mga papalitan yung mga deputy speakers, yung mga Yan. majority leader at saka yung deputy majority leaders. Sabi niya, mukhang malabong gawin sa ngayon yan dahil nasa gitna tayo ng budget hearing. At the same time, majority din naman daw yung ni-request ni Speaker Martin na iboto si Deputy Speaker Bogie D. So ang mangyayari mukhang ma-retain muna yung mga yung leadership, yung composition ng leadership, and even yung mga committee chairmanship, lalong-lalo na yung mga sensitibo, Brigada Gab at Brigada Abs, mukhang hindi muna gagalawin dahil nasa gitna nga tayo ngayon ng budget briefing. So ibig sabihin lang yan, kumbaga ba, wala nang kailangang mag-move para i-deklarang bakante kasi siya na mismo, sa kanya na mismo manggagaling na i-deklara niyang bakante itong ang speakership dyan sa House of Representatives. Nako, yan ay kailangan nating alamin kung technicality ba, kailangan pa rin bang i-deklara, may mag-motion ba na i-move na i-declare na bakante yung posisyon ng speaker, tapos may magno-nominate. So, yan yung alamin natin kasi kung speech lang naman ni Speaker Martin mamaya yung ina-expect, tapos magbibitiw nga siya sa pwesto, kung itutuloy niya, ay kung technically natin, baka kailangan na i-move no sa plenary na i-deklarang bakante. At bukod dito, Brigada Gab at Brigada Abs, ay mamayang sabi ni DS Puno, late morning ay magkakaroon ng pulong ang party leaders para pag-usapan yung mga posibleng pagbabago o kumbaga kung meron mang susunod na hakbang ang House leadership. Kasi sa ngayon, nothing's final, not until we see it, pero kumbaga pinaghahandaan na rin nila. Pero mamaya magkakaroon sila ng meeting, yung mga party leaders. Brigada Haji, anong update doon sa naging viral na mga videos at mga photos ng pagliligpit ng mga gamit ni Speaker Romualdez doon sa kanyang opisina? Nilabas yung kanyang mga gamit. Saan dinala yung mga gamit at ano mangyayari dyan? Yung opisina niya, syempre, papalit yung bagong speaker doon. Saan dinala yung kanyang gamit? Magpapalitan lang ba sila ng kanilang opisina? Kasi actually, sabi nung staff, sabi nung staff mula sa Office of the Speaker, totoong may mga gamit ng inaalis sa opisina ni Speaker Martin. Pero kasi super kumbaga higpit at hindi sila, actually kahit sila nga, hindi rin daw sila allowed na kumuha ng litrato ng mga ng mga gamit na inaalis. So, I suppose dahil well, of course, we need to confirm kung saan dadalhin. Pero, congressman pa rin naman si Speaker Romualdez. Hindi naman siya magbibitiw as congressman. So, meron siyang sariling silid sa House of Representatives bukod dun sa Speaker's office. Kung sakaling lilipat nga talaga siya ng kanyang magiging silid. So, ang lumalabas, doon base sa report mo kanina, parang yung initiation para bumitiw sa pwesto nanggaling sa kanya ng kusang loob. Kasi ang ang perception diyan, ano pa nangyayari diyan? Siya ba ay napilitan na umalis or nagkusa na siya na nagsabi na ako na lang yung aalis, magpaparaya na lang ako para hindi na mapahiran yung kredibilidad ng Kamara sa mga issue ng flood control projects na yan? Oo, kung pagbabatayan natin ang pahayag ni Deputy Speaker Puno, Brigada Abs, walang pressure, walang ouster, kasi syempre yun yung yung gagamiting termino ng iba. Pinatalsik. Walang ouster. Pinatalsik. It was a personal decision by the speaker na to step aside. Yun yung sinabi ni DS Puno. Ayaw pa nga raw ng House leaders na siya ay magbitiw sa pwesto dahil baka naman nang isipin sumusuko na siya doon sa mga
issue na bumabalot sa House of Representatives, but it was his personal decision. Walang kamay yung presidente, si Pangulong Bongbong Marcos, at talagang gusto na niyang umalis sa pwesto bilang speaker as a personal decision. Okay. Okay, sige. So, anong oras nga mag-umpisa yung session dyan? Alas 4 yan, di ba? Tama? Alas 3 na Alas ng hapon, 3. Brigada Gab, yung alas 3 ng hapon yung session mamaya. Pero bago yan, may budget briefing muna. May budget briefing muna ang Department of Public Works and Highways mamayang alas 10 ng umaga. Ayan, yung DPWH. At ang impormasyon natin ay nakapag-submit na rin sila nung revised na National Expenditure Program para sa proposed budget nito for 2026. So yan yung mga developments na abangan natin. Budget briefing ng DPWH, yung party leaders sa meeting ngayong umaga na binabanggit ni DS Puno, and of course, ang hinihintay o yung ina-anticipate yan ng lahat na sinasabing nakatakdang pagbibitiw di umano si Speaker Martin Romualdez sa pwesto. Brigada, sa habol ko lang, di ba ngayong araw, nakatakda yung proclamation ng Gabriela bilang ika-64th na party list group na uupo dyan sa Kamara. So ano mangyayari after ng proclamation? Automatic ba pwede nang umupo yung Gabriela dyan sa mga pagdinig dyan sa House of Representatives? Kasi ang mangyayari, once proclaimed ng COMELEC, Brigada Abs, usually kasi kailangan pang manumpa, di ba, sa plenary nung member ng House na bago. Tapos, syempre, kailangan pa niyang i-refer sa Committee on Rules para sa membership, no, na yung gustong salihan sa mga budget, sa mga committee hearings dito sa House of Representatives. So, after ma-proclaim, ang mangyayari dyan is manunumpa muna sa pwesto yung member ng House. At ang titingnan natin, sino magpapanumpa? Kasi usually, nagpapanumpa niyan, House Speaker. Di ba? House Speaker yun eh. Pwede ba dyan? Pwede ba Antayin Deputy natin yan. Speaker manumpa? Hindi, ang alam ko talagang Speaker of the Speaker House dapat. ang nag-i-initiate. Oo. Ang nag-i-initiate ng oath taking. Okay. Pero bilis lang naman yan eh. Madali lang yan. Wala pang 5 minutes yan. Oo nga. Sumpagad. Wala pa 5 minutes siya, madali lang yan eh. Baka yun yung unahin sa mag-oath agenda. taking. Oo. Correct, mag-oath taking tapos Oo. mag-picture taking lang naman kasama yung pamilya, ganyan, di ba? So may photo may photo opportunity. May photo opportunity. Malay natin dalawa yung i-welcome, yung bagong speaker at saka bagong member. Pwede rin. Oo. Tsaka ikaw, baka i-welcome ka rin. Ayun na nga. Uy! Ayun ako. Anyways. Ayun ang ayun ang abangan natin. Sige. Maraming salamat, Brigada Haji. Ingat ka. Maraming salamat in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.